registration sa Python. First, maglalagay muna tayo dito ng variable temporary holder for special characters. Dito ko nalagay and maximum of 3 na attempts. So, first, kailangan sa user registration, merong full name and username. So, magpapa-input tayo dyan sa user na naka-string. Then, naka-loop po ito dahil ipapatanong natin sa user if anong user ba ang balak nila i-login. If user lang ba sila or admin. Naka-lowercase. Then, titingnan ng program by using conditional statements if input ba ng user is user or admin. Iba't ibang type to. That's why marami po siya choices. Yan. Then, if user or admin ang nilagay ng user, magbe-break siya at mapupunta siya dito sa next step. Else, invalid username, kindly log into verified once. Once na meron na, na-verify na, meron naman siyang nilagay na valid type of user, pupunta naman tayo sa password, then magtatanong tayo sa user ng gusto nilang password. Dapat ang requirements ay minimum of 8 characters, include uppercase, lowercase, and number. Then, if first, check muna na, syempre mag-i-input yung user. Then, i-check ng program if yung in-input ba ng user first is, tawag dito, if yung password na in-input ng user is less than 8, mag-e-error siya at papaulitin tayo sa pag-input. Since kailangan nga minimum of 8. So, dapat hindi below 8. Next, magpapa-input din tayo ng lowercase by using is lower, char that is lower. Then, if walang lowercase, magpapa-input ulit siya by, password must contain at least one lowercase letter. Please try again. Then, mag-false tong is valid. Ganon din sa char that is upper. Check naman neto if yung in-input ba natin ay merong uppercase, as well as dito sa digit, if meron ba tayo in-input na digit. If wala, then papaulitin tayo sa pag-process. Then, papacheck din dito if merong special characters tayong nilagay. Ito yun, nasa taas na ilagay. If wala tayong nalagay na special characters, isa dito sa mga to, papaulitin ulit tayo sa pag-input since hindi valid yun according sa rules na paggawa ng strong password. Then, after ng checking, if valid naman lahat ng in-input ng user, if lahat to ay nakuha naman niya yung requirements, meron tayong temporary holder dito. Then, paparetype lang natin yung password for confirmation. Then, if match naman ang password and confirm password, pupunta na siya sa you are now signed in. Else, if hindi match ang password at ang confirm password, papaulitin siya and password do not match. Okay. Next, dito naman check if how many attempts na yung user. If umabot na to ng 3, kunyari mali ulit yung password, mag-add up to. Then, if umabot na ng 3 or too many invalid attempts na yung ginawa ng user sa paggawa or mali-mali pa rin siya, mag-e-exit na po yung program. Then, yun nga, once na nakapasok na by correct password and confirm password, so break, you are now signed in. Magsa-sign in naman tayo dito, naka-loop din siya. So, first, ila-login natin yung username at password na nilagay natin dito sa unahan. Then, if yung user is equivalent siya sa username na nilagay natin dito or matchy siya, as well as yung password, if match ba siya dun sa nilagay nating password kanina, magpiprint siya ng success, welcome to registration, then yung pangalan ng user. Break, then mag-e-exit na yan. Then, else, if hindi naman matchy yung nilagay, maglalagay na invalid username or password. Then, meron siyang attempts
exit just like